Putang ina, hindi bribe yun. Baka ano yun? Baka pamasahe. Putang ina niya, no? Ako, bigyan mo ako ng bribe. Boss Dada, tumigil ka na sa pagbanat sa gobyerno. Bibigyan kita ng pera para huminto ka. Magkano, sir? 9 months. Bigyan kita ng 3,000 per month. Okay, bigyan kita ng 5,000 per month. Para tamang-tama, 10 buwan, 50 milyon, Boss Dada. Ayaw mo pa nun? Ulul, mag-isa ka. Tain na yung mga kurakong na mga nasa gobyerno, bilyon-bilyon yung kung totoong nang babribe si Inday Sara, kung totoo tain na 50 mil sa loob ng isang taon. Tain na sana lahat ng mga sana lahat ng mga government official talaga ganun pag nag-bribe 50 mil isang taon. Tain na. Masama ang pagbabribe, oo. Pero putya naman, sinong maniniwalang gago na ang isang tao na gagawa ng krimen tapos magnanakaw pa siya, mamimigay siya ng hindi yun 50k every month. 50k every month. So 450,000 even though. Hindi ako naniniwala na 450,000 sa siyam na buwan. Tayo na samantalang bilyon-bilyon ang kinukurakot ng mga nasa gobyerno diyan. 50k buwan-buwan. Mas malaki pa yung sahod ng mga vlogger noong mga kawatan na kongresista kaysa sa'yo. Yusek ka. Bantakin mo, Yusek ka, Asek ka. Pucha, 50 mil lang buwan-buwan ang talaga naman magre-reklamo ka niyan. Sige, tuloy pa natin to. Ang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, gayon din ng Department of Education o DepEd ng kalihim pa ng kagawaran ang Vice Presidente. Inihayag ni Gloria Mercado, dating DepEd Undersecretary at Head of Procurement Entity, na sa loob ng 9 na buwan mula February hanggang September 2023, nakatanggap ito ng envelope na may lamang 50,000 pesos. Ayan, hindi kasya 50k dyan. Kung 50,000, hindi, kasya dyan. Kasya 50,000 dyan sa mga sobre na yan. Pero ang tanong, yan bang sobre na yan, merong official seal o at least merong logo ng Office of the Vice President? Tsaka yan bang mga sobre na yan, may laman pa? Tsaka yan bang sobre na yan, ma'am, merong fingerprint ni Inday Sara? Meron ka bang listahan or receiving copy? Let's say for example, binibigay sa iyo tong pera na to, pirmahan mo to. Tapos may kopya ka. Kasi ako kaya kong bumili ng kahit mga 1 kilong 1 kilong sobre, pumunta ako diyan tapos sabihin ko, ito pong sobre na to, dito nakalagay yung mga pulburon. Pero kaya ko bang patunayan yun? Hindi. Magdadrama lang ako. Gagawa ako ng mga istorya. Tapos, palalabasin ko na kinakawawa ako. Ako ay isang normal lamang. Normal lamang po ako na manggagawa na parang wala po akong kasalanan. So, iba-bribe mo ng 450,000 in 9 months itong tao na to? Tingnan nga natin kung totoo yan. Well, according dito sa Department of Education, Office of the Undersecretary, Human Resource and Organizational Development, sabi dito, we thank you for giving us the opportunity to discuss our project proposal on facilitation of issue reporting and ano ba to? Putang ina, ang labo naman kasi nito.
Basahin natin para alam natin kung ano ba yung sulat na yan ha. Wait, basahin ko sa inyo ito. Ito na. Cancel. Cancel. Ay, putik yan. Ito, basahin ko para sa inyo para yan. And concerns management system for over 1 million employees of this department. The Department of Education, General User Response Optimization, or DepEd Guro, following the policy direction of Vice President and Education Secretary Sara Duterte, putya ginamit niya yung pangalan ni BP to improve the quality of education through the Matatag Agenda. Wow, ginamit pa yung programa. Seamless, reliable, and private communication is imperative for an organization like DepEd to be more efficient and responsive in the delivery of its services. Attached for your reference is DepEd Guro's concept note. Should you require more information about the proposal, you may coordinate with Miss Gerald Magno. May mga pangalan siyang binigay, blah blah blah. Tapos may sign niya ni Gloria Mercado. So ayan po yung kanyang sulat na ipinapakalat di umano. Dahil siya daw po ay nagsusolicit ng pera gamit ang Department of Education, gamit ang pangalan ng Vice Presidente na dating kawani o dating secretary ng Department of Education, at syempre pati yung mga programa ng DepEd. So ayan yung letter at ito po yung ito po yung signature. Ayan. So dalawa po sila. Project Coordinator at saka itong Undersecretary ng Department of Education, HRD. Human Resources and Organizational Department. So ayan po yon. So ano po yung kanilang sinulisit po, tragis yan. So ito, identified cost items and latest cost are as follows. Walang hiya, gumawa siya ng sarili niyang pagkakagastusan. So umabot ng 16 million. Yung kanyang gusto, hindi natin alam kung nakulimbat ito o gustong kulimbatin. So lumalabas dito 16 million lahat. Ayan, Guro Super App, Guro Mobile App. Pucha, matindi. Costs are clustered into bite sizes. Ayan sponsors name and logo shall be made visible in various components of the project to extend allowed DepEd policies. So 16 million. Ang nito, ang sinosolicit nito na ginagamit, so scammer to. Kung totoo tong kung totoo itong papeles na ito na ito actually galing mismo to sa Office of the Vice President Galing mismo to sa mga tao ni Inday Sara. Na ito daw babaeng ito ay may ginawang kabulastugan. At sabi niya nga 40 years na siyang nandiyan. Alangan naman nung si Inday Sara doon lang siya nagtarantado. So imaginein mo kung ilang mga hepe na ng DepEd yung dumaan sa 40 taon. Ibig sabihin nasa DepEd ka na, si Marcos pa presidente. So sabi niya 40 years na daw siya. So gano'n na karaming mga solicitation, gano'n karaming solicitation na yung ginawa mo? Di ba kung alam mo naman na si Inday Sara ay hindi corrupt, kung ginawa mo to under Inday, imaginein mo. Kung under yung ibang mga DepEd secretaries, yung nakaupo na hindi naman kasing high profile ni Inday, baka mas malaki pa yung mga pinagsosolicit mo.
Di ba granted, she started at 1984. So ibig sabihin since 1984. Sabihin na natin, nagkaroon ka ng sungay, mga 1995 na o 1994, 10 years after. So, bilangin mo na lang, from 1994 up to now, 2024, putragis yan. Oo, di 30 years. Sa 30 years na yan, ibig sabihin, sa tapang ni Inday, ginawa mo pa to. Lalo na siguro ng mga previous administrations. Ng mga previous DepEd secretaries, baka mas matindi pa yung mga pinaggagawa nyo. Oo ha, hindi, yun lang naman, kami lang naman po ay nagtatanong ha, kasi meron pong ebidensya laban sa inyo. Pero kayo, ang ebidensya ninyo, yung kwentong barbero nyo, at saka yung sobre. Ang ina, magkano lang ang sobre? Diba? So, ang tanong, ito ba ay hindi na hindi man lang ba ginawa ng yung alam mo yon, yung due diligence baga? Hindi man lang ba inaral ng Congress itong pagkatao nitong babaeng ito? O hindi ba man lang nila tinanong bakit wala na ito sa DepEd? Kasi tingnan mo kung wala na siya sa DepEd, tinanggal siya sa DepEd, tapos siya ang gagamitin mong testigo. Ibig sabihin, may galit to sa DepEd. Di ba? So, anong credibility meron ito? Di, kung ako, iisipin ko, baka gumaganti ka lang sa DepEd. Di ba? Parang kay Pastor Kibuloy lang yan. Sino ba nagre-reklamo? Yun bang mga active na members o yung mga tiwalag na? O yung tiwalag na, ang tanong, bakit sila natiwalag? Ano ba yung kanilang mga pinagagawa? Bakit sila natiwalag? O hindi ba? So, yung mga nagrereklamo, yung mga tiwalag na. So, dito rin, yung mga nagrereklamo, yung mga di umanong tiwali. Oo, Ray Dino, maraming salamat diretso. Pesos buwan-buwan mula sa tanggapan ni VP Duterte. Inusisa ng mga kongresista kung para saan ito at kung naniniwala ba itong payola o suhol ito sa kanya ng pangalawang Pangulo sa pagiging Head of Procurement Entity o HOPE nito sa DepEd. And what do you think is the reason kung bakit yung envelope nag-start lang during your appointment as HOPE? Bakit po walang envelope nung HR pa lang kayo? Tapos biglang nagka-envelope nung naging HOPE kayo? I think it's like an allowance maybe for an extra work because sometimes I have to. Hindi yun Hindi pa pwedeng ganun, ma'am. I think it's like an allowance. Hindi pa pwedeng like. You should ask. So, sinabi niya ba dito sa hearing kung para saan yung mga sobre na yon? Kasi halimbawa, binigyan mo ako ng sobre. Tapos consistent na tatanggapin ko yon buwan-buwan, ibig sabihin may usapan kayo. Kung halimbawa, ako, tatanggap ako sa opisina ni Banat Bay. Sa loob ng 9 na buwan, may tatanggapin ako sa kanya consistent buwan-buwan. Alam ko kung para saan yun. Di ba? Dapat klaro sa yun. Hindi pwedeng tatanggap ka ng pera o tatanggap ka ng sobre na may pera na hindi mo alam kung para saan yun. I'm pretty sure dapat alam mo kung para saan yun. So ang sinasabi ni ma'am, it's like, parang, sa tanda mo na yan, tumatanggap ka ng pera, hindi mo alam kung para saan yung tinatanggap mo ng pera. Ngayon, nanguhula ka. Na parang ang nangyayari, na parang ang nangyayari po kasi, para yan sa ginagawa ko na extra. Allowance ko yan. Ano ba talaga? Allowance ba yan o hindi? Nasa kontrata mo ba yan? Ano ba yan? Sige. Stay until midnight to look at the document. If that is just an allowance, ma'am, then the rest of the officials of the DepEd should be receiving also their respective envelopes. Do you think so? Don't you think so, ma'am? If that is just an allowance, then the rest... Kasi hindi niya maipaliwanag kung para saan yun. You can just say, pinapadala nila ako ng 50,000 pesos buwan-buwan kasi nga marami akong books na kinukook for them. Madami akong mga hocus-pocus na ginagawa for them. Kaya binibigyan nila ako ng pera.
So parang sweldo ko yan sa paggawa ko ng kasalanan, ganun. Sana diretso, hindi niya madiretso eh. Of the officers of DepEd should have their own envelopes as well. Mr. Chair, that's precisely the reason why I did not open any of it. Because Ayan. Mantakin mo, you did not open any of it pero tinanggap mo. Bakit mo tinanggap? Hindi mo naman pala bubuksan, bakit mo tinanggap? Halimbawa, o unang ma'am, para daw po sa inyo, siyempre makukuha mo. Ay, pera. So, pangalawang buwan, ma'am, para daw po ulit sa inyo, galing po sa OBP. Naku, pera ulit. Para saan to? Di ba? So, yung pangatlo, hindi mo natatanggapin. Kung sa tingin mo, hindi tama, isusuli mo na. Hindi mo natatanggapin. Pero anak ng tinapay, 9 na beses kang tumanggap. Tapos sasabihin mo, hindi ko naman binuksan eh. Sus, ang tanga mo pala, ma'am. So kung halimbawa yung binigay sa'yo, shabu, pwede mo ba sabihin yun na, hindi ko naman binuksan yan eh. O nakita nyo naman, hindi ko alam yung laman basta diniliver lang sa akin hindi ko maalam na shabu yan Paano niya nalaman na pera kung di niya bubuksan? Binuksan niya rin eh. Bandang huli sabi niya sige diretso pa natin si ma'am. that was very uncomfortable. I understand. Wow, it's very uncomfortable. Pero 9 na buwan mong tinanggap. Hindi ka pa komportable niyan. Baka hindi ka komportable kasi 50,000 lang. Tangina niyan. Sabi ko nga sa inyo, kapag nagsisinungaling kayo, andali nyo lang paniwalain. Katulad nito, ito si Madam. Yung di umano, nagtago ng asawang may kasong rape. Oo, nalinis-linisan din. Ang sinasabi niya ngayon, hindi ka ba nagtataka, binibigyan ka ng pera, tapos ikaw lang? Yung mga kasamahan mo, wala. Hindi. Hindi, kaya nga hindi ko binuksan eh. Tangina, 9 na buwan mong tinanggap, tas hindi mo binuksan? Pucha, hindi ka man nagtanong, baka mamaya, yan, nakatirintas na bulbul yan. And that leads me to the next question, ma'am. Why were you so uncomfortable with the envelope when you believe that that is just an allowance? Why are you so uncomfortable with the envelopes when you received it 9 times? Itong tanong nito ni Congresswoman eh. Yung tanong mo, Congresswoman, leading question yan. Gusto mo na lumabas sa bibig ng resource person na sa tingin ko, Sa tingin ko, lagay ito. Sa tingin ko, bribe to. Yun yung gustong palabasin nito. Pero ang dapat na tanong dun, you test the credibility of your resource person. Ma'am, if you are uncomfortable of receiving the envelopes, then why receive the envelope 9 times? Diba? So kung hindi ka pala komportable, ba't mo tinanggap ng 9 na beses? Alam mo, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Tanga na lang ang maniniwala sa palabas niyong ganyan, ha? I'm 40 years in government. Self-made po kami. I come from Samar. So I have all reasons to protect my name. You wish to protect yourself. Do you confirm? You have reasons to protect your name. Bakit merong ebidensya sa'yo na ganito? Ba't may ebidensya sa'yo na nagsosolicit ka nang hindi sanctioned ng opisina ninyo at ginamit mo pa yung pangalan ng Department of Education Secretary? Ba't ka nagsosolicit nang hindi alam nung bossing mo na nagsosolicit ka? Kung importante pala sa yung image mo, ma'am, ba't mo ginagawa yun?
So ang sinasabi mo, 40 years ka na, ganun ka na katagal. Okay. So 40 years ka na, ganun ka na katagal. Ang tanong, gano'n na karaming solicitations yung nagawa mo sa buong buhay mo? So in 40 years, hindi naman pwedeng isang beses ko lang ginawa yan. Tapos panahon pa ni Inday Sara, I am sure, ginagawa nyo na yan noon pa. Kaya nga matapang si Inday Sara na humarap kanina na mag-press con kanina dahil alam niyang itatanong ito at alam ni Inday na meron siyang ebidensya laban sa'yo, tinanggal ka nga niya Sige, diretso. Yes. And the reason, ma'am, is because you believe that that envelope is a bribe. Yun na yun. Oo, so yun yung gusto nilang palabasin, bribe. So ang sinasabi ninyo, mali na naman si Inday Sara dito. Well, in fact, dapat ang tinatanong nyo dito, ma'am, sa tingin, hindi kayo komportabling tumanggap ng sobre pero siyam na sobre yung kinolekta nyo. So paano hindi kayo komportable ng siyam na beses, siyam na buwan? Do you agree with me? Because otherwise, you will not appreciate the job as difficult. You will not uncomfortable opening what you believe is allowance. You will not be thinking about the ombudsman case. You will not be thinking about protecting yourself. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use. Bribe. Because if Even siya, hindi niya masabi na bribe. So even yung resource person ninyo does not agree with you that it's a bribe. So ano pa? So wala na. Tapos na usapan. Hindi naman pala siya umuo na bribe yun Hindi naman pa niya sinabi na bribe. Kayo ang naglalagay sa bibig niya na bribe yun Kayo na tumistigo. Ikaw na congresswoman ang tumistigo. Hindi naman niya sinasabi na bribe. Ikaw nagsasabi na bribe Nilalagyan nyo ng mali siya Or should I say, it is a means to influence your decision being the hope? It could be. It could be. It could be. Pwede. Ibig sabihin, pwedeng oo, pwedeng hindi. So anong napatunayan natin dito? Na hindi niya kabisado yung script at hindi niya pa alam kung ano yung isasagot niyan dapat dahil hindi niyo na briefing ng maayos siguro. Tama ka, Edith Trinitaria. It's a leading question So, do you think that this is a bribe? Tangina, patunayan nyo that it is a bribe. Hindi pwedeng maglalagay kayo ng salita doon sa isang tao na tatanguan niya tapos kita nyo, bribe daw. Hindi naman tanga Pilipino Hindi naman tanga ang tao Tingnan nyo tong mga sobre na to Do you think magbibigay ako ng pera sa airmail? Sa ganitong mga sobre? At saka, paano niya nasabi? Paano niya ngayon mapapatunayan? Kung halimbawa, idemanda siya, paano mo ngayon mapapatunayan na galing talaga to sa OVP? Meron ka bang mga text messages, text exchanges? Meron bang mismo si Inday ba nagtanong sa'yo, bigay sa'yo ng sobre? May CCTV footages ka ba? Meron bang paper trail yan such as receiving copies like yes, I received 50,000 pesos, mga ganon. Delivery receipts, meron man lang ba yan? Kung wala, putang ina, talk shit to. Ang hilig natin sa ganito, puro salita-salita lang. Yung mga testigo ni Risa Ontiveros, puro salita lang din. Nirape ako, wala namang patunay. Ito rin, binibigyan ako ng pera ng Office of the Vice President, buwan-buwan, siyam. Na nasa sobre. Paano mo masasabi? Anong patunay mo? Paano mo kami makukonvince na galing nga yan sa OVP?
Meron ka pa bang ibang ebidensya dyan that proves na itong mga sobre na to galing sa OVP? So puro hearsay. Actually, hindi nga niya gustong sabihin yung mga gustong ipasabi sa kanya ng mga congressman eh. Ito nga babaeng congresswoman eh, na nagsasabi sa kanya, so do you think it is a bribe? Puta, it's a leading question. Tinanong nyo na siya, ano sa tingin mo yan? Siguro allowance, kasi nagtatrabaho ako na hanggang madaling araw. Sa tingin mo, hindi ba yan suhol? Di ba po, sinusubo na hindi nyo na-practice ng maigi si madam. Sana pinractice nyo. Sabihin mo, bribe. Yun ang dulong-dulo, bribe. Suhol yan sa akin. Bakit? Suhol yan sa akin kasi nagtatrabaho ako hanggang alas 12. Putang ina. Una sa lahat, overtime pay. Meron naman kayo nun. Sa ano lang to? Tama kayo sa sinabi nyo, this will not fly sa mga korte. Sa court of public opinion lang to, sa court of public opinion lang to sisikat o sa court of public opinion lang to magfa-fly. Pero sa korte, putang ina, pagtatawanan ng yan. Pagtatawanan ng mga judge yan. But anyways, ang binubuo kasi nila dyan, articles of impeachment. Kailangan sila makahanap ng mga mali ni Inday Sara na i-convert nila yon as articles of impeachment para ma-impeach si Inday, because bribery is a form of an impeachable offense. Kaya nga ang tanong, yung pamimigay ng ayuda ng mga party list, hindi ba yun bribery?